Halos 2 linggo bago ang pasukan, muling naungkat sa Kamara ang sobra umanong teaching load ng mga guro. Rason nga ba ito sa mahinang reading comprehension ng mga estudyante? Ang detalye sa agenda report ni Jill Sebandal. Uminit ang talakayan sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, kaugnay sa patuloy na pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ilan sa mga naging sentro ng diskusyon ang reading comprehensions ng mga estudyante at sobrang teaching load ng mga guro. Sa hearing na to maraming issues ang lumabas. Pero kung titingnan po natin talaga, yung core na issues dito ay tungkol dun sa kalidad ng edukasyon. Base sa sarili nilang assessment, napakaraming estudyante ang sinasabi nila na walang reading comprehension. Ayon kay Committee Chair Roman Romulo, dapat agarang aksyonan ng Department of Education ang mga natuklasang problema. Mahalaga rin aniya na mapatatag ang sistema ng edukasyon dahil ito ang magsisilbing pundasyon ng kinabukasan ng mga kabataan. Kailangan matugunan na nila yung issue of quality education, yung reading comprehension. Kasi yun talaga yung issue eh. Hindi naman, para sa akin, importante yung ibang lumabas katulad nakonsulta ba yung mga teachers, yung stakeholders na maayos, nagkaroon ng consultation ba, nagkaroon ba ng orientation. Okay po yun, tama yun. Pero the bottom line is whether 4 quarters o 3 semesters, issue pa rin ang kalidad ng edukasyon. Kailangan na rin raw ayusin ang competencies ng mga guro at ang mabigat nilang teaching load. Kasi misunderstanding dito sa teaching load. Alam natin na overworked na yung ating mga guro sa dami ng competencies na pinapaturo sa kanila. Sinabayan pa natin, aminin natin ang totoo, yung aral program. Ayon pa kay Romulo, dapat nang bigyan ng karapat-dapat na kompensasyon ang mga guro. Maging si ACT Teachers Representative Antonio Tino, ginisa ang DepEd kaugnay sa workload ng teachers. Chair, sorry to interrupt, Chair. Under our policy, 6 hours is a maximum. Pakibasa niyo po yung inyong policy. That's not what it says. It says 6 hours. Wala pang opisyal na tugon ng DepEd sa kasalukuyan matapos ang naging diskusyon kanina sa Kamara. Para sa agenda, Jill Sebandal, Binoor News Channel. Nanawagan si House Speaker Bogie V na simulan sa barangay level ang paglaban sa illiteracy. Sa isang video message, iginiit ng House Leader na ang kampanyang ito ay hindi lang tumutukoy sa edukasyon, kundi sa kinabukasan ng buong bansa. Mga barangay anya ang nasa forefront ng pagtugon dito bilang sektor na pinakamalapit sa mga tao. Kung may suporta raw una mula sa komunidad, daan ito sa mas malaking oportunidad para sa mga Pilipino. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.